Isang top-notch ng imperyo na nagpanggap na lalaki. Napilitan akong kumampi sa uto-utong prinsipe. At ang una niyang utos ay akitin ang mortal niyang kaaway, si Prinsesa Xia Orongyu. Akitin mo siya para mabuntis siya bago pa man makasal. Ano? Ako? Ayoko nga po. Kung ayaw mo, papupugutan kita. Hindi ako takot na maputulan ng maliit na ulo. Pero takot akong maputulan ang totoong ulo. Mahal na prinsesa, napakaganda po ng tanawin ngayong araw. Sasama po ako sa inyong paglalakad. Ginoong Lin, dati-rati kapag nakikita mo ako, mas mabilis ka pang magtago kaysa sa kuneho. Bakit parang napakasipag mo yata ngayon? Masyado lang po akong naging abala sa trabaho. Ah, ganoon ba? Kung ganoon, ano itong palabas na ginagawa mo? Tapos ka na bang mag-inarte? Mahal na prinsesa, hindi ko po kayo maintindihan. Hindi mo maintindihan. Sige, ituloy mo lang ang pag-arte mo. Pinuntahan ko ulit ang pangatlong prinsipe. Sandali lang. Halika rito. Buhatin mo rito ang lahat ng mga libro ko. Lin Wei, ito ang mga paborito kong koleksyon. Dapat mong pag-aralan ang mga ito, alam mo ba? Para pagdating ng panahon, hindi na makakawala sa iyo ang ate ko. Iyong tipong patay na patay siya sa iyo. Mahal na prinsipe, parang puro tungkol sa pagmamahalan ng mga lalaki ang mga ito. Layas. Mahal na hari, mukhang Becky yata ang anak ninyo. Iniisip ko tuloy na parang tunay na lalaki na rin ako. Ginoong Lin. 4-4-6. Sa bawat galaw, dapat alam mo ang limitasyon mo. Siyang tunay. Opo, tama po kayo. Talaga namang. Lin Wei, idilat mo ang iyong mga mata. Tumingin ka sa akin. Kapag nagtulog-tulugan ka pa, papatayin talaga kita. Ah, gising na po ako. Patawarin ninyo ako, mahal na prinsesa. Kahit na wala akong sandata sa pantalon ko, kailangan ko pa ring protektahan ang dangal ko. Dati ay todo iwas ka sa akin. Bakit ngayon ay nag-iba yata ang ihip ng hangin? Lin Wei, naaalala mo pa ba ang mga sinabi mo noon? Sabi mo, hinding-hindi tayo magkakatuluyan. May gustong pumatay sa iyo. Kaya naman, kailangan kita para maging bayani ko. Kinakaawaan mo ba ako? Nang gabing iyon, napanaginipan ko na naman ang unang pagkikita namin ni Xia Orongyu. Unang araw ko palang matapos mapadpad dito. Iniligtas ko siya sa lawa sa paanan ng bangin nang mahulog siya sa tubig. Pagkaahon ko sa kanya, kumapit siya sa akin at parang nagbabaga ang buong katawan niya. Nanginig ang kamay ko. Naintindihan ko na kung bakit siya nasa tubig. Kaya ibinalik ko muna siya sa tubig para mahimasmasan. Nang kumalma na siya, saka ko lang siya muling iniahon. Medyo sabog pa ako noon dahil sa pagkapadpad ko sa panahong ito. Hindi ko pa alam ang mga bawal sa pagitan ng lalaki at babae sa sinaunang panahon. Pati na rin ang katotohanang nagpapanggap lang akong lalaki. Nang makita kong basang-basa ang damit niya, nagsenyas ako ng walang mali siya. Hubarin mo na iyan, tutulungan kitang patuyuin. Ako ang prinsesa ng kahariang ito. Kung ikaw ang prinsesa, edi ako na ang fromang hari. Ay, hindi pala. Ako na ang hari mismo. Ang sobrang tanga na sagot na ito, ang nagligtas sa akin sa kapahamakan. Dahil kung nagkamali lang ako ng reaksyon, tiyak na bumaon na ang balaraw niya sa dibdib ko. Ilang araw kaming namalagi sa lambak na iyon. Maayos naman ang lahat at walang gulo. Pagkatapos, nakahanap kami ng isang abandonadong kubo ng mga ngaso. Doon muna kami pansamantalang tumuloy. Gumagamit kami ng mga patibong para makahuli ng kuneho o manok at namumitas din ng mga prutas pampalipas gutom. Kaso isang araw, aksidenteng nakakain ako ng isang mapulang prutas. Biglang uminit ang buong katawan ko, sobrang hirap sa pakiramdam. Mamamatay na ba ako? Ano ba ang kinain mo? Pero nanaig pa rin ang pagiging mahilig ko sa maganda. Habang nakatingin sa malabwan niyang kapusian at napakagandang mukha, bigla na lang lumabas sa bibig ko ang mga salitang, naranasan mo na bang makipaghalikan? Ano ba itong pinaggagawa ko? Sa takot ko ay napaatras ako. At paulit-ulit na humingi ng tawad. Mula sa pagkagulat, naging kalmado na ang kanyang ekspresyon. Bahagya siyang napabuntong hininga. At matagal akong tinitigan ng seryoso. Bigla, parang sumuko na siya sa tadhana at dahan-dahang lumapit sa akin. Na tila gustong sumandal sa akin. Mali ito. Bigla akong natauhan.
at agad na tumakbo palabas. Tumalon ako sa tubig para lang matapos na ang sitwasyong iyon. Nang dumating ang mga gwardiya, doon ko lang nalaman na tunay nga siyang prinsesa. At ang mas matindi pa, biglang lumuhod ang mga gwardiya sa harap ko. Kagalang-galang na Lin Wei, ang bagong top-notcher ng imperyo. Bakit po kayo narito? Sa katawang ito, nagpanggap akong lalaki. At naging top-notcher pa sa pagsusulit. Sobra-sobra na yata ang pagsisikap ko. Mabuti na lang. Hindi alam ni Xia Orongyu na babae talaga ako. Pero kitang-kita sa mga mata niya ang mas malalim na pagtingin. Pagkabalik sa kabisera, paulit-ulit niyang sinusubukan ang nararamdaman ko. Para mabuhay at para mapigilan ang kaba sa puso ko. Palagi ko siyang iniwasan. Hanggang sa dumating ang oras na wala na akong matataguan. Mahal na prinsesa, hinding-hindi ito maaari. Ang init. Simula noon, para na kaming naging magkayabangan na estranyo sa isa't isa. Bigla akong nagising mula sa panaginip na iyon. Paano naman ako magkakagusto kay Xia Orongyu? Doktor, may kaibigan akong babae. Pero unahan ko na kayo. Hindi siya mahilig sa kapwa babae. Pero kapag naamoy niya ang bango ng isang binibini, gumagaan ang pakiramdam niya. Kahit papagalitan siya ng binibining iyon, nasisiyahan pa rin ang kaibigan ko. At sa gabi, napapanaginipan pa niyang hinahalikan ang binibining iyon. Kaya lang, may nagawa siyang atraso rito dati. Kaya nitong mga huli, hindi na siya pinapansin ng binibining iyon. Ano po sa tingin niyo ito? Uminom ka na lang muna ng gamot na ito para kumalma. Sa tabi ko naman ay may isang lalaking nakamaskara na daldal ng daldal. Ako ang hari. Ay, hindi pala. May kaibigan din ako. Pero hindi siya bakla. Ano kasi? Matapos ang huling pagkikita sa isang Shizi DET. Hindi na siya muling nagpakita sa kaibigan ko nitong mga nakaraang araw. Ano ito, matapos makuha ang gusto ay bigla na lang naglaho at hindi na namumukhaan. Wala ba siyang puso at pananagutan? Kahit patauhan siya ng mortal kong kaaway. Dahil nakuha na niya ang puri ng kaibigan ko. Dapat ay panindigan niya ang kaibigan ko. Unang beses pa naman iyon ng kaibigan ko. Nagawin ang ganoong bagay. Hanggang ngayon ay masakit pa rin ang puwit ko po. Gagawa rin ako ng ilang halamang gamot para pampaginhawa. Kung masakit ang puwit, unahin nating gamutin ang puwit. Mas malala pa pala ang sinapit ng lalaking ito kaysa sa akin. Hayaan na nga, babalik na muna ako para akitin si Xia Orongyu. Ay, mali. Nakuha ko na ang gamot. Dapat ay bumalik muna ako para inumin ito. Diretso straight kaya akong babae. Mahal na prinsipe, Lin Wei, ulitin mo nga ang sinabi mo kanina. Lagot na. Tila nagalit ko ng husto ang parent sense siya mahal na prinsesa. Hanggang sa mabaliw na siya. Napakapait naman nito. Ano na ang lagay ng plano natin? Walang pag-unlad po. Hindi niya ako gusto. Ano bang mapapala ng babae sa kapwa babae? Diretsong-diretso straight kaya ako. Wala ka talagang silbi. Kapag nagpatagal pa tayo, pipili na si ate ng kanyang magiging asawa Lidi. Kapag napili niya si Li Jing, ang Shezi ng Yongning, at nagsanib sila ng puwersa, humanda na tayong dalawa na mapuksa. Sinisisi ko ang utal-utal na siksiya uli na ito. Ilang araw na akong umiinom ng gamot pero wala pa ring talab. Araw-araw na lang ay kailangang magpunta sa palasyo ng prinsesa. Sa isang panig ay ang panganib na mapugutan dahil sa pagtatago ng katotohanan. Sa kabilang panig naman ay ang tumitinding tibok ng puso na hindi ko na makontrol. Pero habang pilit kong iniiwasan si Xia Orongyu, lalong nagpapakita si Xia Orongyu sa harap ko. Sa mga opisyal na gawain, sa mga piging, o kahit sa hindi inaasahang pagdaan lang. Laging nagagawi si Xia Orongyu sa paningin ko. Alam ko namang napakaabala ni Xia Orongyu. Marami siyang mahahalagang bagay na dapat asikasuhin. Ngunit ngayon, si Dongman, tila naging isa na rin ako sa mahahalagang iniisip ni Xia Orongyu. Si Dongman, sa tuwing susubok akong lumapit, nagiging napakaganda ng mood ni Xia Orongyu. Si Dongman, si Dongman. Linda rin, ano ang pinagkakaabalahan ninyong pag-aralan ngayon si Dongman? Si Dongman, tumitingin-tingin lang po ako. Si, nagbabasa-basa lang po. Tinititigan ako ni Xia Orongyu. Ang mga matang iyon, tila nakikita ang lahat ng itinatago ko. Kinakabahan ako sa tindi ng kanyang pagkakatitig. Ang pinakakakaiba pa rito, sa tuwing lalapit ang ikatlong prinsipe, hindi pa man siya natatapos magsalita. Ramdam ko na ang isang napakalamig na tingin mula sa malayo. Doon sa di kalayuan, nakatayo si Xia Orongyu sa ilalim ng pasilyo. Walang sinasabi kahit isang salita. Tungkol naman sa ikatlong prinsipe, kaya pa niyang magpanggap na kalmado sa harap ng kanyang ate.
Ngunit kapag nakita na niya ang Shaizi ng Yongning na si Li Jing, agad siyang nagagalit at nawawala sa sarili. Bilis! Sulong! Akitin mo siya! Paghiwalayin mo silang dalawa! Ang ingay ng hangal na ito, nakakarindi ang daldal. Araw-araw na lang nakabuntot sa mahal na prinsesa. Akala ba niya hindi ko alam ang pakay niya? Napakamalditong lalaki. Hindi ko man lang namalayan na sa tingin ng ibang tao, ako na isang top-notch ng imperyo, ay isa rin sa mga linta na nagtatangkang umaligid sa prinsesa. Ang kaibahan lang, nakakulong ako sa tanikala ng aking kasarian at tunay na pagkatao. Kaya hindi ko magawang humakbang ng pasulong. Sa isang banda, gusto kong mapalapit kay Xiao Rongyu. Pero sa kabilang banda, pilit ko siyang iniiwasan. Dahil, nanaginip ako ng mapangahas tungkol kay Xiao Rongyu. Ang Li Jing na iyon, tuso siya. Iba ang titig niya. Siguradong balak kanyang akitin. Oh, lumayo ka sa kanya. Halata sa pagmumukha ng lalaking iyon ang balak na pagtataksil. Ano kaya kung ipapatay na lang natin siya? Sa tingin mo ba, ang iyong prinsesa ay may balak ding magtaksil? Lahat po ng gawin ninyo, mahal na prinsesa, ay tama. Siguradong may malalim kayong dahilan. Bigla akong tinitigan ng malalim ni Xiao Rongyu. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, bigla niyang sinabi, "Gusto mo bang halikan kita?" Ha? Bakit bigla ninyong nasabi iyan? Pwede ba kaming maghalikan? Parang hindi yata tama. Kakaiinom ko lang ng mapait na gamot kaninang umaga. Pero ang mga labi niya, mukhang napakalambot talaga. Hindi maaari. Kapag hinalikan ko siya, kailangan ko ng panagutan ito. O baka naman, kahit isang halik lang, ang pinakamasama lang naman ay ang halikan siya ng walang pananagutan. Naalala ko na, sabi ni Ginoong Lin, hindi magiging tayo. Pwede naman po, mahal na prinsesa. Sa amin po, kahit magkaibigan lang ay pwedeng maghalikan. Kahit mabilis na halik lang. Para sa akin, hindi pwedeng maghalikan ang magkaibigan lang. Ginoong Lin, ano ba ang inaamoy mo kanina? Mabango ba? Gusto ko siya. Magsalita ka. Lin Wei, marami akong ginagawa. Ayokong makipaglaro sa iyo araw-araw. Mahal na prinsesa, karapat-dapat po kayo sa masigit pa. Maghanap na lang po kayo ng iba. At ASI Animation. Bakit humantong sa ganito ang lahat? Natatakot ako na kapag nalaman ni Xiao Rongyu na babae ako, madidiris siya. Pero ramdam ko nung hinalikan niya ako. Napakalambot at napakabango ng labi niya. Bakit ba buhay pa ako? Matagal nang hindi nakikita si ate at ang tagapagmana. Ngayon ang tamang oras para pagtibayin ang inyong samahan. Noong nakaraang araw lang, harap-harapan kanyang sinabihan na kasing ulo ng baboy. Ito ba ang tinatawag mong matagal nang hindi nagkikita? Mahal na prinsipe, ano ba talaga ang balak mo? Humanap ka ng pagkakataon na ilagay ito sa alak ni ate. Lin Wei, dito nakasalalay ang ating tagumpay o kabiguan. Basta't nagawa na ang hindi na mababawi, hindi na siya makakatakas pa sa atin. Mahal na prinsipe, parang hindi po yata maganda yan. Tawagin si Lin Wei, mahirap bang malaman kung totoo siya o peke? Kontrolin mo siya, hayaan mo siyang suportahan ako. Pagdating ng panahon, gagawin kitang crown prince, ayos ba? Ngayong araw, pinagtatrabaho mo ako. Tapos kailangan ko pa magpanggap na anak mo, di ba? Tara, tagay na, sige pa. Walang uwi hanggat hindi lasing. Mahal na mga prinsipe at ang nobleman. Tingnan niyo po, gabi na po. Bakit hindi kaya? Parang nalason ako ng gayuma. Ito ang agimat ng mapang-akit na hangin. Iyong gayuma na nakakamatay kapag hindi na isagawa ang lunas. Lin Wei, isa kang baboy. Isang napakalaking tangang baboy. At Asianimation. Lagot na. Ako rin ay tinamaan ng gayuma. Sino ang may balak na saktan ako? Sino ang nangangahas na saktan ako at Asianimation? Nasa loob pa ng manggas ko ang gamot. At Asianimation. Bakit parang lahat kayo ay tinamaan at Asianimation? At Asianimation. Dadalhin ko siya sa manggagamot ng palasyo para magamot. At Asianimation. At Asianimation. Manggagamot ba ang gagamot o siya mismo ang gagamot? Alam ko ang ginagawa ko. Bakit nakatayo ka lang dyan na parang tuod? Dalhin mo na ako sa silid tulugan. Kapag hindi mo ako tinulungan, gusto mo ba akong mamatay? Paano po kita matutulungan? Sampu. Anong gagawin ko? Hindi ko siya kayang tulungan. Lin Wei.
Plano mo ba talagang panoorin lang ako? Prinsesa, mahal na prinsesa, ayos lang po ba kayo? Ah, ibibigay ko sa iyo ang huling pagkakataon. Pumunta ako rito ngayon. Nakaligo na at mabango na ang katawan. Talaga bang hindi mo susubukan? Mahal na prinsesa, tatawag na lang po ako ng manggagamot. Ibig sabihin ba, sa paningin mo, wala talaga akong kahit katiting na pang-akit? CJ, sige, dahil wala ka naman palang nararamdaman para sa akin. Pumili ka na lang ng ibang lalaki para sa akin. Putulin na natin ang ugnayang ito, nang hindi na ako magmukhang desperada sa kakahabol sa iyo. Huwag. Ito ang dahilan. Xiao Rongyu, isa akong babae. Paano ko susubukan? Gusto kitang halikan. Gusto kitang yakapin at gusto ko ring maging asawa mo. Maging katuwang mo habang buhay. Pero kaya ko ba? Dahil lang ba sa babae ako? Paulit-ulit mo na akong itataboy. Hindi ako ang Lin Wei na top-notch ng imperyo. Galing ako sa ibang mundo. Isang ordinaryong tao lang na sumusunod sa agos. Nag-aaral. Nagtratrabaho. Naglalaro ng video games. Hindi kita matutulungan. Pabigat lang ako sa iyo. Ako, Lin Wei. Makinig kang mabuti. Ipinanganak ako sa loob ng palasyo. Ang mga nakita at narinig ko ay higit pa sa inaakala mo. Kung saan ka man nanggaling, wala akong pakialam doon. Ikaw ba ang humalik sa akin sa paanan ng bangin? Ngayon, isa lang ang itatanong ko sa iyo. May puwang ba talaga ako dyan sa puso mo? At Asu Animation, magsisisi ka rin. Asu Animation, magsisisi ka talaga. At Asu Animation, huwag mo nang itago. Sabihin mo sa akin at Asu Animation. Sa ginagawa ko bang ito sa iyo, Asu Animation? At Asu Animation. Asu Animation nadidiri ka ba sa akin? At Asu Animation. Asu Animation, hinding-hindi po. Kung ganoon, mabuti naman. Mabuti naman kung ganoon. Layas, sabi nang lumayas ka na. Naririnig mo ba ako? Mahal na prinsipe, kumain pa po kayo ng kaunti. Huwag na po kayong magalit. Alis, alis, alis na. Bilisan mo ang pag-alis. Mahal na prinsipe, may sugat po kayo. Anong ibig mong sabihin? Ano kasi? Masyadong napagod ang prinsipeng ito sa pag-aasikaso ng mga dokumento. Kaya sumakit ang bewang ko. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Sa totoo lang, ako ang nasa itaas palagi. Masyado siyang malambing at dikit ng dikit. Napagod lang talaga ako. Kaya huwag ka nang mag-ilusyon dyan. Pangatlong kapatid, ibabagsak ko ang unang prinsipe. Tutulungan nating maging hari ang ika-4 na prinsipe. Ano sa tingin mo? Ikaw, hindi niyo ba ako itinuturing na kalaban? Wala talagang respeto ang mga ito sa prinsipeng ito. Lintik na iyan. At si ika-4 pa talaga ang itataguyod niyo. Ang batang iyon na palaging may tumutulong sipon. Wala ka na talagang alam gawin kundi tumawa ng parang tanga maghapon. Kung itinuring talaga kitang kalaban, dapat ay kasama mo na ang pangalawang kuya mo ngayon sa kabilang buhay. Nga pala, saan ba gumagala ang pangalawang kuya ngayon? Ang tagal ko na siyang hindi nakikita. Nahuli siyang nakikipagsabuatan sa kaaway at nagtaksil sa bayan. Palihim siyang ipinadala ng kamahalan para makipagkita sa iyong namayapang lolo. Makikipagkita sa sinong lolo? Hindi ba matagal nang pumanaw ang lolo ko? Lin Wei, medyo nagtataka ako. Bakit kapag nasa loob tayo ng bulwagan ng palasyo, palagi kang maingat at sunod-sunuran lang? Parang gusto mo pang magpaliit ng husto para hindi mapansin. Pero kapag tayo na lang, o kapag may pinag-uusapan kayong mahalagang bagay ni Xiaole, ang batang pasaway na iyon. May mga nasasabi kang kakaibang mga salita. Tila ba? Marami kang alam na mga bagay na wala rito sa mundong ito. Ano kasi? Ang mga laman ng utak ko ay parang isang mahiwagang aklat mula sa langit. Marunong lang akong magsaulo. Kung hahayaan niyo akong mamuno ng tunay, at makipag-upakan sa mga tusong matatanda sa palasyo, mabubuko agad ako sa loob lang ng 1 minuto. Ang mas kinatatakutan ko pa, baka may mag-imbestiga ng malalim, at mapansing may mali sa akin. Tapos ay ituring akong mangkukulam at sunugin na lang. Ouch! Kung ganoon, magiging emperatris na lang ako. Ano po? Dati, akala ko ay sapat na ang maging makapangyarihang prinsesa.
na nagpapatakbo ng bansa sa likod ng kurtina. Dahil mas malaya ang ganoon. Pero nagbago na ang isip ko ngayon. Takot kang magkamali. Takot ka na ituring kang kakatwa ng mga batas at tuntunin ng mundong ito. Kaya upo ako sa tronong iyon. Para baguhin ang mga tuntunin para sa iyo. Kung ako ang magiging pinuno ng sanlibutan, ang bawat salita ko ay batas. Sasabihin kong ang talino mo ay handog ng langit. Isang mapalad na tanda, ang mga paaralan mo para sa mga kababaihan. At ang mga makabagong sistema ng paggawa. Gawin mo ang lahat ng gusto mong subukan. Kahit gumuho pa ang langit, may isang emperatris na laging sasalo sa iyo. Ako, kaya ko ba talaga? Siguro, dapat mong subukan. Ang lasa ng pagkakaroon ng kapangyarihan sa iyong kamay. At ang galak na mapabuti ang imperyong ito sa ilalim ng iyong gabay. Lin Wei, makinig ka. Hindi ka isang dayuhan sa mundong ito. Kung nasaan ako, doon ang iyong tahanan. At kahit may mga tuntunin sa loob ng tahanan, ang gumagawa ng batas ang siyang nasusunod. At ang taong iyon ay ang iyong asawa. Mali, dapat ay ikaw ang aking asawa. Aking mahal na Xiao Rongyu. Wala akong ibang paraan para makabawi, kundi ang ialay ang aking buong katawan sa iyong kabutihan. Lin Wei, nasa loob tayo ng karwahe. Ikaw, masyado kang mapangahas po. Nan, alam ko po. Kaya naman, hinaan mo na lang ang boses mo. Huwag mo nang asahang makakatulog ka ngayong gabi. Bilang ganti sa iyong kabutihan, nararapat lang na mapagod ako ng kaunti. Ayos. Ngayon ko lang naramdaman na sa estrangherong mundong ito, tila mayroon nang ang dahilan para magpakabaliw ng kahit minsan. Asawa ko. Tumahimik ka. Tawagin mo ako sa pangalan ko. Sige po. Xiao Rongyu, napakaputi mo at napakabango rin. Pinuri naman kita. Hayaan mo akong nasa ibabaw mamayang gabi. Manahimik ka. Lin Wei, kailangan ko ba talaga itong isuot? Mahal na prinsipe, ito po ang nais ng kamahalan. Sobra na talaga ang aking ate. Mahal na prinsipe, dapat sa harap isinasabog ang mga bulaklak. Isabog mo na kung isasabog mo. Ako ang prinsesa ng kahariang ito. Kung prinsesa ka, edi ako ang iyong konsorte. Ay, mali. Ako ang hari. Top-notch Lin. Ngayong araw ba ay mailakas ng loob ka pa ring halikan ako ng pilit? Nakahalik ka na ba sa labi? Ngayon po ay hindi ko muna gagawin. Kailan mo balak gawin? Sa gabi ng ating kasal po. Kung gayon, hihintayin ko iyon. LC Animation. Dumating na ang mapalad na oras. Ang takdang oras ay narito na. Nagsisimula na ang seremonya. At LC Animation. Unang pagyukod sa langit at lupa. 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 Mahal na prinsesa, imposibleng maging tayo. Ikalawang pagyukod sa mga magulang. Ito ba ang iyong dahilan? Xiao Rongyu, isa akong babae. Paano ko susubukan? Gusto kitang halikan. Gusto kitang yakapin at gusto ko ring maging iyong asawa. Maging katuwang mo habang buhay. Pero maaari ba? Pagyukod sa isa't isa ng mag-asawa. Lin Wei, makinig kang mabuti. Ipinanganak ako sa maharlikang pamilya. Ang mga nakita at narinig ko ay higit pa sa iyong inaakala. Tungkol sa kung saan ka man nanggaling, wala akong pakialam doon. Ngayon, isa lang ang itatanong ko sa iyo. May puwang ba talaga ako sa puso mo? Tapos na ang seremonya. Hinding-hindi na ako magiging flower boy kailanman. Itatalaga ko si Xiaoli bilang susunod na tagapagmana. Ha!
Sino? Lin Wei. Dito nakasalalay ang ating tagumpay o kabiguan. Kailangan lang nating gawin ang paraan para hindi na siya makatanggi. Siguradong mapapaamo natin siya. Mahal na prinsipe, parang hindi po yata maganda ito. Si Lin Wei pa ba ang pagdududahan mo? Paamuhin siya. Hayaan siyang suportahan ako. Pagdating ng panahon, gagawin kitang kanang kamay ng prinsipe. Ang taong tapat at simple ay hindi mananakit ng kapwa. Hindi rin sila marunong manlinlang sa mundo. Minsan, sila pa ang mas karapat dapat na maging hari. Mula sa araw na ito, si Xia uli ang hihiranging crown prince. Hindi ba't kahapon lang ay nakabestida pa ako bilang flower boy? Ay naku! Grabe! Ginoong Lin, ano ang iniisip mo? Wala na bang ibang magmamana sa dinastyang ito? Panitikan, hindi ba't nariyan pa ang ating ikatlong kapatid? At Ayan Dudo. At si Animation. Bagi Animation. Iyan yan Duxia.